Yan, magandang araw po muli sa atin mga sir at tayo magpo-full wave ng Honda Wave 100. Yan po. Bali, nakalas ko na yung kanyang magneto cover yan. Para maiksi na lang po yung ating video yan. Tayo po ay magpo-full wave dito sa Honda Wave 100. Yan po. Yan. Papakita ko lamang po yung ating ikakat dito sa part ng stator. Yan po. Ito po yung kanyang ground yan. Kapag nakita nyo po yung may plate na yan, itong plate na yan, matik, katapat niyan, ito yung ground yan. Di po kayo malilito dyan. Pag nakita nyo yung plate na yan, dito sa kanyang stator yan, ito yung kanyang ground. Puputulin natin yung ground na yan. Puputulin natin yung ground ng magnetic coil yan. Tapos, ito namang yung yellow wire natin yan. Ito yung ating yellow wire, ito yung white wire. Yan po. Itong ikakat natin yung yellow wire. Yan. Hindi po kayo malilito niyan dahil ito yung ground, ito yung yellow at saka ito yung white. Ang ikakat lang natin itong yellow at saka yung ground. Yan, ikakat po muna natin mga sir. Yan mga sir, at natanggal na natin yung magnetic coil, yung kanyang ground. Yan, ito. Tapos itong yung yellow wire. Yan, tanggal na rin natin sa pagkakahinang. Pagkatapos ng natanggal niyang dalawang yan, pagdudugtungin natin silang dalawa. Yan, ihinang natin itong yellow at saka itong ground. Yan, pagdudugtungin natin mga sir. Ihinang muna natin. Ayan na mga sir, at nahinang na natin yung ground at saka yung yellow wire yan. Nilagyan ko ng shrinkable tube para hindi dumikit sa body. Tapos itong ano na to, magnetic coil. Yan. Ano nyo na lang na hindi sasayad sa magneto. Ayan mga sir. Tapos tatanggalin natin tong yellow at saka white dito sa kanyang socket. Yan. Yung yellow at white tatanggalin natin dito sa pagkakasakit. Yan, tanggalin muna natin mga sir. Yan mga sir, natanggalan natin yung yellow at saka wire dito sa socket. Yan. At i-check natin kung goods ba yung ating pagpo-full wave yan. At gagamit tayo ng multimeter yan para ma-check natin kung goods yung ating pagpo-full wave yan. Yan, sa pag-check kung okay yung ating pagpo-full wave yan, at i-ano natin tong ating tester. Kapag tumunog itong ating tester, ibig sabihin goods yung ating pagpo-full wave. Yan, ibig sabihin may continuity na silang dalawa. Yan. Yan, tapos sa body, tingnan natin kung mayroon ba, wala. Yan, wala siyang continuity. Kabila. Yan. Dito sa ating yellow tsaka white. Yan, okay. Good yung ating pagpo-full wave. Tapos ibabalik na natin yung magneto. Tapos ikakabit na natin itong lihuwa na charger. Yan. Ito yung ating ilalagay. Lihuwa na charger, 5 wire. Yan.
Mga sir, at papakita ko naman sa inyo yung pagtitest nitong ating full wave. Kung wala kayong ganitong tester at test light lang ang gamit nyo, yan. Iti-check natin kung goods yung ating pagpo-full wave sa pamamagitan naman nitong test light. Yan po. Ang una natin gagawin yan, ilalagay natin sa body yung ating clip, ang ating test light, tapos papapadyakan natin, dapat hindi ilaw itong yellow at saka white. Yan. Yan. Yan, hindi umiilaw yung ating test light. Sa kabila naman, sa yellow, yan, hindi umiilaw. Yan. Iilaw lamang itong yellow at saka white kapag yung test light clip natin, ilagay natin dito sa yellow o kaya sa white. Yan. Natin. Yan, umilaw. Isa pa. Yan. Sa kabila naman, dapat iilaw din. Yan. Umilaw yung ating test light. Nangahulugan yan, goods yung ating pagpo-full wave. Yan. Kapag okay na, na-check na natin lahat kung goods yung ating pagpo-full wave, ilagay na natin yung ating full wave na charger. Yan mga sir, at iwa-wirings ko muna. Yan mga sir, at ilalagay na natin yung ating full wave na charger, yung Lihua na brand. Yan. Tapos ito na yung ating yellow at saka white wire na hinugot natin dito kanina sa socket na galing sa stator. Yan. Ito na silang dalawa, dinugtungan ko na ng wire para umabot dito sa pwesto ng ating stock na regulator. Yan. Ito yung kanyang stock na regulator, dito nakakabit yan. Yan, tinanggal ko na lang para ito yung ipapalit natin mamaya dito. Yan, tapos ito yung ating full wave na charger. Yan. Tanggalin na natin tong kanyang socket. Yan. Tapos ilalagay na natin tong mga wire niya dito sa ating stator na wire. Yung galing sa ating stator yan. Unahin natin itong dalawang wire na to, itong yellow at saka white. Ayan, sir. Itong yellow at saka white ng ating full wave na charger, ito yung ilalagay natin dito sa white at saka yellow na galing sa ating stator. Yan. Kahit alin dyan mga sir, basta mailagay nyo yan, kahit magkabaligtara, walang problema. Yan. Basta mailagay nyo itong yellow at saka white dito sa galing sa ating stator. Yan. At ilalagay muna natin mga sir. Ayan mga sir, nailagay na natin yung yellow at saka white dito sa galing sa ating stator. At isunod naman natin itong red. Yan, itong red ng ating full wave na charger, ilalagay rin natin dito sa ating stock na wire ng ating regulator dito sa red wire din. Red to red lang din. Kasi
Yan mga sir, at doblehan nyo na kung maaari para mas makapal yung kanyang pagkakatape, para sure hindi bibitaw. Yan, sunod naman natin yung green ng ating charger. Yan, yung green ng ating charger lalagay naman natin dito sa ating stock na wire sa ating regulator, dito din sa kulay green. Yan, itong kulay green, ito yung kanyang ground. Yan, ito namang red, ito naman yung siya na yung mag-charge sa ating battery. Yan mga sir, lagyan natin itong kulay green dito sa green, green to green lang. Ayan mga sir, at natitira na lang ito yung ating black wire o yung ating accessories. Ito yung itatap natin sa accessories. Yan, napaka-importante itong kulay black na ito dahil siya yung magko-control ng ating voltahe para hindi lumubo yung ating battery. Yan po, ito ay itatap natin sa accessories wire. Yan, dito sa Honda Wave, yan, dito sa part na to may accessories wire na rin yung kulay black. Yan, ito yung sa ating foot brake switch. Yan, itap nyo yan. Yan mga sir. Yan, kung itatanong nyo mga sir bakit hindi ko na sinama yung kulay yellow dito sa accessories wire, na ilalagay natin sa accessories wire para maging battery operated yung kanyang headlight. Yan mga sir, hindi ko na isasama tong yellow wire dahil itong Honda Wave na ito ginawa ko kanina. Yan, naiabang ko na siya, ginawa ko na siya ng power up line yung kanyang headlight, nilagyan ko na ng relay yung kanyang headlight, kaya hindi ko na isasama itong yellow wire na to. Yan, nilagyan ko na ng relay yung kanyang headlight, kaya itong black na to itatap ko na lamang dito sa accessories wire. Ayan. Ayan mga sir, at tayo ay magpagapang ng wire dito sa ating black wire. Ayan mga sir. Yan, at pagkapang tayo dito sa ating accessories wire. Yan, dinugtungan natin ng wire itong black wire, tapos tap natin dito sa accessories wire. Yan, para mapasukan siya ng 12 volt supply yung ating full wave na charger.
Yan mga sir, at kompleto na yung ating wirings dito sa ating full wave na charger. Yan. Tapos babalik na natin sakit nitong ating pulser. Yan, sa kanyang pagkakasakit. Yan. Tapos yung kanyang primary. Yan. Sure nyo may balik nyo para mamaya hindi umandar. Tapos titest muna natin yung ating full wave kung okay ba yung ating karga ng ating battery. Yan mga. Yan. Dito. Yan mga sir, at i-check na natin yung kanyang battery. Yan, meron siyang karga na 12.6. Sir, 14.2. Ayos mga sir, yung ating pagkaka-full wave. Okay. Yan lamang mga sir, at maraming salamat sa inyong panonood, and God bless po.